Sir George, Sir Jack, isang mapagpalang umaga rin sa iyo, Ma'am Cristel at Ma'am Lauren. Magandang umaga rin sa mga minamahal kong mga mag-aaral. Ngayong araw na ito, ang virtual school home observation ni Ma'am Lauren Joy Manuel sa Filipino 8. Inaasahan po namin ang inyong aktibong partisipasyon at kooperasyon sa pagsuporta rin sa ikatatagumpay ng DSHO ni Ma'am Lauren. May we now have Ma'am Lauren to the virtual classroom. Ma'am Lauren, thank you so much. Maraming salamat po, Ma'am Sally, Sir George, and Sir Jack. Ayan, magandang buhay, Grade 8 Apitong. Ngayon nga ay nandito tayo ngayon sa virtual classroom natin at tayo ay magkakaroon na naman ng panibagong pagkatuto, panibagong mga kaalaman na inyong matututunan. Bago ang lahat, nais ko na kayo ay magkaroon ng partisipasyon sa atin ngayon at sisimulan natin ito ng mas masigasig pa. Bago ang lahat, sisimulan natin ang ating pagtatalakay sa isang maikling panalangin na papangunahan ni Katrina. Katrina, anak. Yes po, ma'am. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Panginoon naming Diyos, patnubayan mo po kami sa araw na ito. Patuloy mo po kaming gabayan upang lahat naming tungkulin ay aming magampanan. Tulungan mo po kami sa mga pasya na aming ginagawa. Pagpalain mo ang aming mga guro na sa amin ay matyagang nagtuturo. Pagpalain mo rin ang mga magulang namin sa patuloy na pagsuporta sa amin. Ang lahat ng ito ay aming sinasamo sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat sa napakagandang panalangin, Katrina. Ayan, ulit binabati kayo ng magandang buhay at sana ay marami kayong matutunan ngayon sa ating pagtatalakay. Isang magandang buhay naman dyan, mga anak. Mag-respa naman tayo. Magandang buhay, ma'am. Ganun naman, mag-greet naman tayo. Magandang buhay, ma'am. Ayan, para masaya naman nasisimulan natin ang ating talakayan. Bago ang lahat, nandito ang kinakailangan nating o dapat nating tandaan. Kapag tayo nagsisimula sa ating virtual classroom, kailangan ay makinig tayo sa ating guro at i-off muna ang ating mga mikropono kapag hindi naman tayo nagsasalita. At oras na gusto mong magsalita at kinakailangan na mag-recite ka sa ating classroom, ay i-open mo lang ang iyong mic at maaari din i-open mo ang iyong camera para makita naman natin ang napakaganda ninyong mga mukha. Ikalawa, kailangan ninyong mag-focus. Yan, kinakailangan ang focus sa pagkatuto. Kasi kung wala kang focus, ayan, hindi mo makukuha yung mga kaalaman na kinakailangan nating matutunan sa araw na ito. At higit sa lahat, kailangan mong matuto. Sa lahat ng mga ginagawa mo sa bawat araw ay kailangan meron kang natututunan. Ayan, so dapat yan yung tandaan natin sa ating virtual classroom ngayon, mga anak, makinig, mag-focus at matuto. Ayan. Bagong lahat, ilalahad ko muna ang mga layunin na kinakailangan nating makamit pagkatapos ng talakayang ito. Sino ang nais magbasa ng unang layunin? Pakibasa nga yung unang layunin natin. Naiuugnay ang mga kaisipan sa akda sa mga kaganapan sa sarili, lipunan at daigdig. Maraming salamat, anak. O sino pa ang nais magbasa ng ikalawang layunin? Bukod kay Katrina. Diba? Maraming Sige, Brian. Nabibigyang kahulugan ang mga simbolo at pahiwatig na ginagamit sa akda. Yan. Maraming salamat. At ang panghuli naman na layunin? Nakapasulat ng wakas ng maikling kwento.
Yan, maraming salamat. So itong tatlong ito ang kinakailangan nating matutunan o makamit pagkatapos ng ating talakayan. Ngayon, magkakaroon tayo ng isang laro. Maglalaro tayo. Ngunit sa larong ito, kayo ang mag-iisip kung ano nga ba ang pwede nating malaro gamit ang apat na mga larawang ito. Gamit ang binola o yung tali, ang plastic, ang gunting, at ang tingting. Ayan, sige nga, Christine, anak. Nag-recite Saranggola, ma'am. Yan, saranggola, tama. Sino na yung naglalaro dito ng saranggola? Kailangan niyang ikwento. Yan, ikwento na yan, ang kwento ng saranggola mo. Sinong nakapaglaro na dito ng saranggola? Si Christine Kate. Anak, sige nga, ikwento na yan. Ayan, nag-recite si Christine. Sino ang nakapaglaro na ng saranggola dito? Imposible na hindi nyo pa naranasan maglaro ng saranggola. Sino yon? Ayan. Ako, ma'am. Yes, Brian. Brian, ikwento Nung mo na naglalaro yung- po kasi ako ng... Sige na. Nung naglalaro po kasi ako ng saranggola, ma'am, bigla kong nabitawan yung tali, ma'am, tapos nilipad ng malakas na hangin yung saranggola ko, ma'am. Kaya di ko na siya nakita, ma'am. Yan, nilipad ng malakas na hangin yung saranggola mo. Yan yung naging problema naman sa karanasan ng paglalaro mo ng saranggola. Sino pa? Maraming salamat, Brian. Sino pa? Sino pa yung may kwentong saranggola dito bukod kay Brian? Si Samuel, meron ba? Meron ba siyang kwentong saranggola? Sabi ni Brian kanina, noong siya ay nagpalipad ng saranggola, ay natangay daw ng hangin. Sino pa yung may kwento dito ng saranggola? Yes, Cristel, anak. Nag-agawan po kami ng kaibigan ko dun sa ginawa naming saranggola, ma'am. Tapos, nasabit sa puno. Nasabit sa puno. So, salamat sa pagbibigay mo ng, pag-share mo ng iyong karanasan, Kate. Ngayon naman, titignan natin kung ano naman yung kwento ng saranggola dito sa ating paksa ngayong araw. Paano nga ba niya pinalipad ang kanyang saranggola o ano nga ba yung kwento ng kanyang saranggola? Dahil yun ang magiging paksa natin ngayong araw. Ang kanyang pamagat ay saranggola na isinulat ni Efren R. Abueg. Malalaman natin kung ano ang kwentong saranggola niya. Ngayon naman tatanungin ko kayo, kung kayo ay gustong gumawa ng saranggola or gustong makabili ng saranggola, ano ang mas gusto ninyong saranggola? Yung malaking saranggola na nabibili o yung saranggola na ginawa mo mismo? Saan kayo doon na bata? Yung ginawa mo mismo. Yung saranggola na... Yan, sabi ni Christine, yung Yung ginawa ginawa mo mismo, ma'am. Yan, bakit gusto ninyo yung sa inyo lang? Ayaw nyo yung nabibili kasi mas maganda? Kasi mas matibay, ma'am. Kasi kapag Yes. ma'am. Kung Parang- ginawa mo, Mas makakatipid ka po, ma'am. yan, mas makakatipid. Mas gusto mo yung gawa mo kasi mas matibay. So titignan natin ngayon kung itong batang ito sa kwento ng saranggola ay mas gusto bang bumili ng saranggola or gusto niya na siya na lang ang gagawa. So makikita natin sa kwentong ito ngayon. Ngunit bago yan, ay kailangan muna natin matuklasan kung ano yung mga salita na nahihirapan tayong intindihin dito sa ating talisalitaan ngayon. Ayan, magsisimula tayo at gagamitin rin natin ito sa pangungusap. Ang bawat salita na ating matutuklasan ay gagamitin natin ito sa pangusap. Handa na ba?
Handa na po, ma'am. Yan, napakaganda. Yes, ma'am. Handang-handa na, ganun. Ayan, simulan natin. Sino ang sasagot sa una? Ano daw ang kahulugan ng saranggola dito? Kasing kahulugan niya. Sino ang sasagot sa una? Solo. Mama ko, ma'am. Sige, Christine Ramos. Mama ko. Gurion, ma'am. Guryon, tignan natin kung tama ang sagot mo, Christine. Guryon. Ayan, tama. Gamitin mo nga sa pangungusap yung guryon, anak. Anak, gamitin mo to sa pangungusap. Yung saranggola or guryon. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ang mga gurion ni James ay makulay. Yan, ang mga guryon ni James ay makulay. Yan, napakagaling. Next, sino ang gustong sumagot sa ikalawang talasalitaan? Sino ang gustong sumagot? Pakipag-agawan. Yan, Katrina, anak. Pakibasa. Makipag-agawan. Ano ang kanyang kasing kahulugan? Pagdagitan, ma'am. Makipagdagitan. Tignan natin kung tama si Katrina. Ayan, napakagaling. Gamitin mo nga sa pangusap yung makipag-agawan. Si Aliyah ay nakipagdagitan sa kanyang kapatid. Yan, nakipagdagitan. Si Aliyah ay nakipagdagitan sa kanyang kapatid. Salamat, Katrina. Next naman, sino pa? Ayan. Sino pa ang gustong magsagot dito? Sa ikatatlo. Kate. Mag-ikit, ma'am. Mag-ikit o mag-ikot? Tignan natin kung tama, anak. Ayan, napakagaling naman ng mga estudyante natin ngayong araw. Ito naman, hapay o hilig? Yes, Cristel. Magkiling, ma'am. Magkiling, hapay o hilig o magkiling? Tignan natin. Yan, tama rin. Next. Susunod, mahina. Marupok, ma'am. Marupok. Yan, gamitin nga sa pangungusap yung mahina. Tama. Gamitin nga sa pangungusap yung mahina o marupok. Marupok na ang katawan ng aking lolo. Marupok yung katawan ng aking lolo. So, kailangan natin alalayan lagi ang ating mga lolo at lola kung sila ay nanghihina na yung mga katawan nila. So, mas mahalin pa natin sila. Salamat, anak. At dito naman, sa last, matatangay. Yes. Yes, anak. Yes, Ramos. Mapapabuyo, ma'am. Mapapabuyo. Ayan. Matatangay o mapapabuyo. Gamitin nga ito sa pangusap. Sige, anak. Mary Ann. Or Malakas ang hangin kaya mabilis na matatangay ang kanyang saranggola. Ayan. Maraming salamat. Malakas ang hangin kaya mabilis na matatangay ang kanyang saranggola at ang panghuling talasalitaan ay patpat na ginagamit sa saranggola o ang solot paulo. Ayan. Ngayon naman, batid ko na handa na kayo na dumako sa ating pagtatalakay ngayon sapagkat nakuha na natin o naintindihan na natin yung mga salitang may sagabal sa pag-aaral sa maikling kwento na saranggola. Ngayon, meron kayong panonoorin ng isang video clip kung saan ang video clip na ito ay isang buod ng maikling kwento na pinag-aaral natin ngayon na saranggola. Bago iyan, narito muna yung mga gabay na tanong na kailangan nating masagot pagkatapos na panoorin ang video. Pakibasa ang unang katanungan.
Sino ang ang kaunahing tauhan sa kwento? Salamat. Ang ikalawang katanungan. Ano-ano ang mahalagang pangyayari sa kwento na may uugnay sa mga sumusunod? A. Kaugnayan sa sarili. B. Kaugnayan sa lipunan. C. Kaugnayan sa daigdig. At ang pangatlong katanungan. Kung ikaw ang gagawa ng wakas ng kwento, paano mo ito wawakasan? Yan. So itong tatlong mga katanungang ito ngayon ang kailangan nating matuklasan pagkatapos na mapanood natin ang video na ito. Handa na ba? Handang-handa na po, ma'am. Yan. Yes, Bakit ma'am. pa? Yes. Thank you, Jehane, sa pagsagot. Dapat energetic tayo ngayon. Salamat mga anak. Ngayon naman, ito na yung video. Makinig kayo at para masagot ninyo yung mga katanungan na ating ipiniresenta kanina. Ayan. Wait lang anak, ata ayaw niya mag-play. Ayan, ayaw ng video. Wait lang anak ha. Ang video ito ay kinuha natin dito sa YouTube at pwede lang natin ma-access kahit anong oras. Ngayon, titignan natin yung maikling kwento na ang saranggola dahil nagkakaproblema yung ating PowerPoint. So, dapat mabilis lang tayong mag-isip kung anong panibagong gagawin. At dahil yung video na ito ay dinownload natin dito sa YouTube at lahat halos ng mga kaalaman ay nakikita na natin dito sa internet. At nakita ko nga itong video na ito na alam kong mas makakatulong sa inyo sa inyong pag-iintindi ng kwentong ang saranggola. My job is to make college easier because students have a lot of fun. At ito na nga yung video mga anak at makinig tayo. Pakinggan ang buod ng maikling kwento ni Efren R. Abuel na pinamagatang Saranggola. Nagsimula ito sa nagkukwentuhang mag-ama na may mga anak na sina Rading, Paquito at Nelson. Nagsimula na ang ama sa kanyang kwento. May isang batang humihiling ng guryon sa kanyang ama. Subalit tinuruan ng ama na magpalipad ng saranggola. Ang ama ang may-ari ng kaisa-isang istasyong gasolina at machine shop. Pagkalipas ng panahon ay humiling ang anak ng damit, sapatos, malaking baon at pagsama-sama ng barkada. Ngunit naghiling ang ama sa kanyang anak na magtipid. Dahil dito, nagtanim ng hinanakit ang anak dahil sa mga kagustuhan ng kanyang ama na ang isa ay magiging inhinyero siya. Nang naging 18 taon na ang anak, humiling siya sa kanyang ama na mag-aral ng commerce kasama ng kanyang tropa. Subalit tumanggi ang kanyang ama. Dahil dito, kumuha na lang siya ng mechanical engineering. Nagkaroon ito ng nais ng anak na mapaghimagsik sa kanya. Nang una, ayaw mag-aral ng anak, subalit sa huli, itiniis niyang tapusin ang kanyang pag-aaral dahil sa payo at katwiran ng kanyang mga magulang. Pagkatapos nga ng kanyang pag-aaral ay napabilang siya sa nangungunang unang 20 sa gobyerno. Nagbigay ang ama ng 50,000 piso para sa hanapbuhay ng anak. Naakala niya ay ibibigay ang machine shop ng ama para sa kanya. Nagtayo ng machine shop ang anak sa dulo ng bayan. Nagtaka ang ama at itinanong sa kanyang anak kung bakit. Sapagkat may kakumpetensya siya sa itinayuan niya. Pinayuhan ng ama na ipalit ang shop sa ikatlong bayan, subalit hindi niya sinunod. Makalipas na ng 1 taon, ay nalugi ang machine shop ng anak at napilitang humingi ng 12 piso sa ama. Tinanggihan ng ama dahil hindi sinunod ang kanyang payo. Umalis ang anak at naghanap ng trabaho. Nakaipon siya at bumili ng machine shop na umunlad ng 3 taon.
nagkaroon siya ng asawa at 3 anak. Dumalaw ang ina sa anak at nagsabi na gusto siyang makita ng kanyang ama. Subalit tinanggihan niya. Naging kilala ang machine shop niya sa Pasay makalipas ng 2 taon. Isang araw, nagtaka siya na nawala ang kanyang pamilya. Sabi ng katulong ay pumunta siya sa probinsya. Bumalik ang anak sa bayan niyang Sinilangan. Doon, nalaman niya na namatay ang kanyang ama. Ang galit niya ay naging pagsisisi. Nagsabi ang ina niya na hindi tumubo ng hinanakit ang kanyang ama, kundi kaligayahan na nagdunlad ang kanyang anak. Lumapit ang anak at bumalik sa pisngi ng kanyang lumaong ama at naalala niya ang pagpapalipad nila ng saranggola. Ayan, salamat sa pakikinig mga anak at sana ay Magandang umaga. naintindihan Ngayong araw na. na ito ay may bago na naman tayong babasahing may maikling kwento. Naintindihan ba yung buod ng kwento mga anak? Yes, Po, ma'am. ma'am. Yan. Po, ma'am. So, napakaganda, no? Salamat. Ang dami pang mga kwento tungkol sa saranggola na pwede nating makita doon po sa YouTube kung gusto nating mapanood yung mas mahabang version nito. At yun nga lang ay dahil nagkaroon tayo ng mas maikling panahon ng pagtatalakay ay mas kinuha ko yung kanyang buod. Ngunit kung kagustuhan ninyo at naantig ang yung mga puso sa kwentong ito ay maaari niyong panoorin yung iba pa at isearch lamang ito sa YouTube. Ngayon ay sasagutin natin yung mga gabay na katanungan at magsisimula tayo dito sa tanong na ito. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Yes, Miss Ramos. Ang lalaking bata, ma'am. Ang lalaking bata. Sino ba yung lalaking batang ito, anak? Yung Sino anak, batang? Yung anak. Ayan. Ano yung katangian ng anak na ito? Yung katangian niya. Ilarawan nga. Sige, anak. Hindi maganda yung ugali niya, ma'am. Hindi maganda ang kanyang ugali. Ano pa? Una na yon na katangian. Cristel. Magastos po siya. Magastos. Ano pa? Ano ba yung mga katangian niya? Kung nagtanim po siya ng galit, ma'am. Nagtatanim siya ng galit sa kanyang ama. Sino pa dito yung may babahagi na nakita o napansin na katangian ng kanyang anak? Una kanina, sinabi natin magastos siya. Sinasabi natin kanina na hindi maganda ang kanyang ugali. Ano pa? Gusto ko ring marinig yung boses ng iba natin. Ayan, Brian. Nagkikipagkompetensya sa sama niya, ma'am. Nakikipagkompetensya sa kanyang ama. So, ilan lamang ito sa mga katangian ng kanyang anak. Ngayon naman, sino pa yung ibang mga tauhan sa kwento? Sino pa? Yung ina niya at yung papa niya, ma'am. Yung ina, yung tatay, at ang mga... Meron pa yung Anak. tatlo. Mga anak niya, ma'am. Sino yung mga anak Pakito. nila? Sino yung mga anak nila? Pakito. Ito ko Nelson, At? ma'am. Paki. Rading. Tama. Yan. Si Nelson, Pakito, Paking, ang kanyang ina, at tatay at yung anak din. Yan. So, sila yung mga tauhan dito sa kwento na saranggola. Ngayon, dito sa ikalawang katanungan, ano-ano ang mahalagang pangyayari sa kwento na may iugnay sa mga sumusunod? Ayan. Unahin natin dito sa kaugnayan sa sarili. Mga anak, pag sinabi natin kaugnayan sa sarili, paano natin iuugnay yung katauhan ng pangunahing tauhan doon sa kwento at yung bilang ikaw na tao, bilang ikaw na kabataan? Nararanasan mo rin ba ang mga sumusunod na naitala na katangian ng tauhan? Sino ang medyo kaparehas dito nung anak? Sino? Ayan. Malalaman natin ngayon yung mga ugali natin. Tayo ay mag-isip-isip
At tignan natin yung mga ugali natin nung kamakailan, paano ba tayo umasal sa ating mga magulang. Ayan. O sino? Sino magbabahagi ng kaugnayan sa sarili? Sige, Cristel, anak. Magastos po ako, ma'am. Anong pinagkakagastusan mo, Cristel? Yung mga pag-order sa Shopee, Shane. ganun. Ayan, nag-order si Kate daw lagi sa Shopee. Mga anak, ngayon naman, tatanungin muna kita, Kate. Ano yung napagtanto mo? Ngayon, lagi kang nag-order sa Shopee. Naisip mo dun, pagkatapos mo na napakinggan yung, o napanood yung kwento. Anong napag-isip-isip mo ngayon, anak? Parang nagsasayang po ko ng pera kahit hindi ko naman kailangan po. Ayan, nagsasayang ka ng pera. So ito yung kaugnayan natin sa sarili, no? Napakaganda yung sinabi ni Cristel. Kasi gumagastos daw si Cristel minsan sa Shopee kung hindi naman kailangan, kagaya ng 11.11 sale. Ayan, ang daming nag-order siguro dito ng mga bata. Salamat sa iyong sinabi, Cristel, at sana yung mga bata na nandito ngayon ay alam natin dapat ang magtipid at kaawaan din yung paghihirap ng ating mga magulang. Sino pa ang may maibabahagi na kaugnayan sa sarili? Sino? Yan, si Edward. So kung mapakinggan naman si Edward Bariwan. Ayan. Hello? Sino pa yung maaaring Ma'am, magbahagi? gumagastos ako araw-araw, ma'am, pambili ng merienda ko, ma'am. Gumastos ka araw-araw pambili ng merienda mo, anak. Okay lang naman magmerienda, mga anak. Yun nga lang, tignan natin yung oras na. Halimbawa, meron namang pagkain sa bahay ninyo, pero gusto mo pang bumili sa tindahan. Yun yung sinasabi na natin na magastos ka. Edward, sa bahay niyo ba maraming pagkain? May mga pagkain ba na inihahain na dati doon? Edward? Ado, ma'am. Oh, marami pala. Pero bakit bumibili ka pa sa labas? Ano sa tingin mo ngayon ang masasabi mo sa iyong sarili, Edward? Nung gumagastos ka? Nag-aaksaya ng pera, ma'am. Yan, tama, nag-aaksaya daw si Edward ng pera. So kagaya rin ng tao o nung anak na nandun sa kwento na ating binasa ay minsan nag-aaksaya tayo ng pera na hindi naman sana kinakailangan bumili ng mga bagay na ito o ibili yung mga ginagastos natin sa bawat araw. Pero Edward, okay lang magmerienda, walang masama doon. Basta, tignan natin yung mga minimerienda natin kung ito ba ay naayon sa kalusugan natin, pagpapabuti ng ating kalusugan. Lalo na ngayon, dahil meron pandemya, dapat yung kinakain natin ay malulusog. So, dapat ay tignan natin, i-obserba natin yung mga kinakain natin at okay lang, walang masama sa pagmimerienda, anak, basta naayon at tama lang. Yan, maraming salamat sa pagbabahagi. Ngayon naman, dito sa kaugnayan sa lipunan. Nakita natin kanina, sinabi ninyo, kayo ay gumagastos. Kayo ay laging magasta, nag-order sa Shopee, bumibili ng mga bagay na hindi natin kailangan. Ano naman ang hindi na natin pinapakinggan yung payo ng ating mga magulang? Ngayon naman, ano ang kaugnayan nito sa ating lipunan? Anong kaugnayan nito sa pang-araw-araw na nakikita natin sa lipunan? Yan. Si Janelle. Ano ang kaugnayan nito sa ating? Yes, sige na. Sige, Brian. Magiging masamang kinabukasan ng mga tao, ma'am, pag pinapatuloy pa nila yung mga ugali nila na gastadora, ma'am, at nagtatanim ng galit sa mga magulang, ma'am. Ayan, parang ramdam na ramdam ko yung sinasabi ni Brian, no? Yung kalagayan ng lipunan natin. Ano nang mangyayari kung lahat o halos ng kabataan ay hindi alam ang
tamang paggagasta ng pera o paghawak ng pera. So sa lipunan natin, dapat ang kabataan ay responsable. Alam niyang gamitin ang pera at ilaan ang pera sa tamang pagkakataon at tamang oras. Ano pa? Paano naman yung pagrespeto natin sa ating mga magulang? Anong mangyayari na sa ating lipunan? O pakikinig sa kanilang payo? Sino ang makapagbabahagi nito sa kaugnayan sa lipunan? Tama yung sinabi kanina ni Brian. Sino pang makakadagdag? Si Marla. Marla, anak. Pindutin lang yung recite doon. Yes? Sige, anak. Kung makikipagkumpetensya po tayo sa ating mga magulang, ma'am, wala po tayong mararating, ma'am. Tama. Walang mararating ang isang bata. Napakahusay, no? Walang mararating ang isang bata kung patuloy natin o patuloy tayong nakikipagkompetensya sa ibang tao. Lalo na kung ang kakompetensya mo ay mismong pamilya mo. Dapat ang kakompetensya lang natin ay mismong sa ating sarili. Paano? Ikumpara mo ang nangyayari sa'yo kahapon sa nangyayari sa'yo ngayon. Ano na kayang pagbabago? Gumanda na kaya ang mukha ko kumpara kahapon? Mas maganda na kaya ang ugali ko ngayon? At mas maayos na kaya ang performance ko sa school ngayon? So yun yung mga dapat nating tandaan sa lipunan na ating ginagalawan. At panghuli naman, anong kaugnayan nito sa daigdig? Sa mundo. Sa mundo na ating ginagalawan, kung ang mga bata ay ganito pa rin o ang kabataan ay walang respeto sa magulang, at sila ay gastador sa mga araw-araw nilang binibili na hindi naman kailangan. Ano na ngayon yung kaugnayan nito sa daigdig? Yes, Christine. Wala kang mararating, ma'am. Walang mararating. Ano pa? Salamat, Christine. Ano pa? Wala tayong mararating. Ano pa? Yes, anak. Walang patutunguhan yung buhay mo, ma'am. Yan. So bilang kaugnayan nito sa daigdig, walang patutunguhan yung buhay ng tao kung siya ay hindi makikinig. Kung siya ay laging nagmamatigas sa kanyang magulang. Ayan, napakaganda. Ano pa, Kate? Hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan, ma'am, at pagkakaisa. Yes, hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan at ano ba yung sinabi mo na? Pagkakaiba, pag-iintindi. Pagkakaisa, ma'am. Pagkakaisa. Maraming salamat. Hindi tayo magkakaroon ng pagkakaisa kasi dapat nagsisimula ang pundasyon ng pagkakaisa sa isang pamilya. Yes, Mary Ann? Yan, nag-recite si ano? Hindi magiging matagumpay sa buhay mo. Hindi, salamat. Hindi tayo magiging matagumpay sa buhay. O sino yung mga hindi nakikinig sa magulang dito? Magkakaalaman tayo. Nakikinig ba kayong lahat sa magulang nyo? Opo, Minsan hindi, ma'am. Minsan hindi. So dapat, ano pa? Minsan di kayo nakikinig, no? Minsan sabi ng Yes, mama ma'am. nyo, magsagot ng module, hindi na kayo nagsasagot. So, at yun nga yung dahilan kung bakit ibinigay ng Panginoon itong oras na ito para malaman nyo ang kwento ng saranggola. Dahil nasa huli ang pagsisisi, di ba? Ano ba nangyari sa wakas ng kwento? At ito yung gagawin natin ngayon. Yan, sa loob ng 1 o 2 minuto, isulat ninyo yung sarili nyong wakas. Kung ikaw ang gagawa ng wakas ng kwento, paano mo ito wawakasan? O, di ba? Paano ba nagwakas yung kwento? Anong wakas ng kwento? Nagustuhan niyo ba? Yes po, ma'am. Hindi, ma'am. Parang bitin. Bitin. So ngayon, yung ang gagawa ng sarili ninyong wakas. Ayan, bibigyan ko kayo ng 1 o 2 minuto. Mabilis lamang, kahit maikli lamang na wakas. At mamaya ay tatawagin ko o magre-recite lamang kayo para ibahagi ninyo yung sariling wakas ng kwento. Handa na ba? Handa na? Handa na po, ma'am. Yes, ma'am. Yan. Magsulat na kayo, kunin ang papel, ballpen, at magsulat na. Yan. Bibigyan ko kayo ng 1, 2, o hanggang 2 minuto lamang.
kasi nandyan naman na sa inyong module yon at mabilis lang kayo na magabayan sa iyong pag-iisip at pagtuklas ng sarili ninyong wakas. Sige. Mamaya magkakaalaman tayo at magre-recite kayo. Ayan, 1 minuto na lang. Yan, dumating na ang oras ng ating pagbabahagi ng ating sariling wakas ng kwentong saranggola. Sino ang gustong magbahagi? Yung unang gustong magbahagi dyan, mag-recite na. Yan, pindutin lamang yung, yan, dyan na si Christine, anak. Ang gusto ko sa wakas ng kwento ay buhay ang ama para marinig niya lahat ang mga sinasabi ng kanyang anak upang sila ay magkapatawaran at sila ay magyakapan po. Yan, napakaganda yung sinabi ni Christine. Tama no, sabi niya gusto niya daw na buhay sana yung tatay ng anak para naman magyakapan sila at magkapatawaran sila ng personal bago man lang namatay ang kanyang ama. Yan. Next! Maraming salamat. Yes, anak. Iskalyo. Kung ako ang gagawa ng sarili kong wakas, mas gugustuhin ko na sumunod sa aking magulang para sa aking ikakabuti. Hindi ako makikipagkumpetensya sa kanila dahil sa kanila ako natuto kung paano maging mabuting anak. Yan, palakpakan naman natin. Ang gaganda naman, ang gagaling ninyo. Tama. Sabi niya, ang wakas daw ng kwento ay hindi daw siya makikipagkompetensya sa kanyang ama, bagkus siya ay makikinig sa payo ng kanyang ama dahil mas alam nila ang nabubuti or ikabubuti mo. Sino pa ang gustong magbahagi? Gusto ko lalaki naman. Sa ating mga kalalakihan ng classmates dito. Sige, anak. Si Brian. Yan, si Brian gamit Ang gusto kong wakas ng kwento ay sana buhay rin ang kanyang ama. Sige, anak. Ang gusto kong wakas ng kwento ay sana buhay ang ama para marinig niya lahat ng sinabi ng kanyang anak upang sila ay magkapatawaran. Upang hindi na rin magtanim ng sama ng loob ang kanyang anak sa kanyang ama dahil alam niya na kahit kailan hindi nagtanim ng sama ng loob ang kanyang ama sa kanyang ama. Napakagaling, no? Ang sinabi ni Brian, kahit kailan hindi daw nagtanim ng sama na ang loob ang ama. So dapat yun yung gayahin natin. Huwag tayong magkimkim ng galit, mga anak, kasi ang pagkikimkim ng galit ay nakakasama sa ating kalusugan. Mas gugustuhin ko pa na matulog na lang ng matiwasay, magpatawad sa iba, dahil ikaw po yung lugi. Ikaw yung malulugi dyan. Halimbawa, nag-away kayo ng classmates ninyo sa group chat, huwag natin itong seryosohin. Bagkus, makipagpatawaran tayo. Dapat ay kailangan positibo tayo sa
mga oras na kung saan tayo nagkakaroon ng mga suliranin sa buhay. Huwag po tayong magkimkim ng galit, lalo sa ating magulang kapag may pinapabili tayo na gamit. Huwag po nating pilitin ang mga magulang natin dahil mahirap rin ang kanilang pinagdadaanan upang mas mapalaki kayo na mabuting bata. Sino pa ang gusto? Yan, napakaganda ng mga binahagi ng tatlo nating mga mag-aaral ngayon. Napakaganda. Anong wakas pa ang gusto mong ibahagi diyan? Sa lalaki rin, gusto ko pang mapakinggan ang boses naman ni Kurt. Si Kurt. Yan, si mga lalaki pa dito na classmates natin. Ayan, si Cristel nag-recite. Mahina at siguro yung internet nung iba. Sige, Cristel, anak. Or Kate. Hindi namatay yung ama tapos humingi ng tawag yung anak para sa ugali na pinapakita niya sa kanyang sariling ama. Ayan. So, maraming salamat, anak. Parang pare-parehas yung gusto nating wakas, no? Kasi pati ako, nung binasa ko yung kwento, parang mas gusto ko na hindi namatay yung ama at nagkapatawaran muna sila na mag-ama. Ayan, nag-chat si sa akin, si Kurt, sorry daw kasi mahina yung internet. Okay lang anak. Si Samuel, ano anak, yung iyong ibabahagi. Ma'am, gusto ko po sana nabuhay yung ama para humingi ng tawad yung anak dahil nagtanim siya ng sama ng loob. Yan, maraming salamat Samuel. Pare-parehas, no? Halos parehas po yung mga gusto nating maging wakas ng kwento. Na gusto nating buhay ang ating ama. Kaya ngayon, kayo ay nandito pa, kabataan, batang-bata pa kayo. Gusto ko na mamaya pagkatapos ng ating leksyon ay kausapin ninyo ang ama, hindi lang po yung ama, yung ina rin natin, mga kapatid natin. At wag po nating isawalang bahala yung mga pakiramdam din nila. At sana, kung may hinanakit tayo, ay wag tayong magkimkim. Mamaya, pagkatapos ng leksyon, kausapin nyo sila, makipag-banding kayo sa kanila, bukod sa pagsa-cellphone na lang ninyo, paglalaro ng ML, ay magkaroon kayo ng magandang samahan sa inyong pamilya. So ngayon, ay magkakaroon tayo ng kaunti lamang na pagsagot or kasanayan. To, halina't sagutin natin. Handa na ba? Handa na po, ma'am. Yan, handa na. Hindi naman handa yung boss, yung handang-handa na. Handa na po, ma'am. Yan. So, halina't sagutin. Ayan, ang ganda naman sinabi ni Brian. Handang-handa na. Dapat lahat tayo handa. Yan. Kung naintindihan natin yung mga gustong ipaiwatig ng kwento, ay sagutin muna natin ang kaunting kasanayan lang natin para mas handa kayo mamaya sa inyong pagsusulit. Sino? Ayan, dito ito ay isang Super Mario. Sasamahan tayo ngayon ni Super Mario na magsagot ng ating mga itatanong dito. Yan. Paakyat na si Super Mario. At tayo ay sasagot sa unang katanungan, sino ang may gustong sumagot dyan? Sino? Sa number 1 at pakibasa? Yes, Edward. Anong akdang pampanitikan ang kwentong binasa? Ano yung sagot mo, anak? Anong akdang pampanitikan? Edward, ito ba ay isang tula, isang maikling kwento, isang epiko? Isang maikling kwento, ma'am. Yan. Tignan natin kung tama. Yan, tama, maikling kwento. So, Saranggola ay isang maikling kwento, mga anak. Ikalawang katanungan. Sino ang sasagot? Nag-recite kanina si Mary Ann Morgado. Ano, ma'am? Sige, anak. Sino ang may akda sa kwentong binasa? Sino ang may akda sa kwentong binasa? Sino nga ba? Si Efren R. Abueg, ma'am. Tignan natin kung tama.
Super Mario, ibigay mo ang sagot. Ang sagot ay Efren R. Abweg, mahusay. At sa ikatatlong katanungan, sino ang sasagot dito? Sa ikatlo. Yes, anak. May. Yung anak niya po, ma'am. Basahin mo muna yung tanong, anak ko. Sino ang nagsasalaysay sa kwento? Sino ang nagsasalaysay sa kwento? Yung Ang anak niya, yung sinabi mo, anak? yung anak niya po, ma'am. Yung anak o yung ama ni Rading, Paquito at Nelson. So, yung lolo na kasi nila yung namatay. Lolo na nila Rading, Paquito at Nelson. Yun yung kanyang ama. Kinikwento niya yung kwento nila noon ng kanyang ama. Ayan, dito sa pang-apat na katanungan. Ano ba yung unang bagay na hiningi ng anak sa kanyang ama? Samuel. Ako na, ma'am. Sige anak, sige. Guryon, ma'am. Ano ang unang hinahingi? Sige anak, basahin mo lang. Ano ang unang bagay na hiningi ng anak sa kanyang ama? So yung sagot natin ay, sinabi ni Samuel kanina. Ayan. Guryon. Tapos, ano pa yung mga hiningi ng kanyang ama, anak? Yung mga guryon na... Yes, Edward. Guryon, ma'am, sapatos, ma'am, at humingi siya ng pera, ma'am. Yan, guryon, sapatos at pera. Kagaya ng sabi ko kanina, huwag tayong magpabili ng mga bagay na hindi naman halos importante na at meron pa tayo, halimbawa may sapatos pa tayo at maaari pa namang gamitin ay pagtiyagaan na lang natin. At sa panghuling katanungan, basahin at sagutan. Ako na, ma'am. Sige anak, Mary Ann. Yes, Mary Ann, anak. Si Mary Ann. Buin ang katagang sinabi ng ama sa kanyang anak. Kaya tandaan mo, ang taas at tagal ng pagpapalipad ng saranggola ay nasa husay, ingat at tiyaga. Yan, nasa ingat, husay at tiyaga. So, napakagaling. Ngayon ang tanong ko sa inyo, anak, bakit kaya mahalaga ang ingat, husay at tiyaga sa pagpapalipat ng saranggola? Kailangan maingat. Sige, anak. Katrina. Ma'am, pwede po paulit yung question mo, ma'am? Anak, ito sinabi ko kanina, ba't kailangan ng husay, ingat, at tiyaga sa pagpapalipad ng saranggola? Kung mahusay ka magpalipad ng saranggola, mataas yung mararating. Kung mahusay kang magpalipad ay mataas yung mararating ng saranggola, anak? Yun ba yun? Opo, ma'am. Okay, Opo. salamat. Sino pa? Edward. Bakit kailangan ng ingat at tiyaga sa pagpapalipad ng saranggola? Ingat, husay at tiyaga. Si Edward kanina nagre-recite. Para mataas yung lipad ng saranggola, ma'am. Yan, para mataas yung lipad ng saranggola. Parang sa buhay rin natin, pag tayo ay maingat, mahusay, maingat sa lahat ng desisyon natin sa buhay, mahusay tayo na magpatakbo ng ating kinabukasan at matyaga tayo na magmaneho upang lakbayin ang ating kinabukasan ay napakaganda ng kalalabasan ng iyong pagkatao. Halimbawa kayo, kabataan ngayon, ay lumalaki pa kayo at sana ay lumaki kayo na may ingat, husay at tiyaga sa bawat oras na inyong ginugugol sa inyong buhay at para sa inyong magandang kinabukasan.
Ngayon naman, ano yung sinisimbolo ng saranggola sa ating buhay? Yes, Christine. Teka lang. Sige, mag-recite. Ang buhay ay parang saranggola. Bago mo ito maipalipad ng matagal at malakas sa impapawid, kinakailangan mo munang magtiyaga, mag-ingat at maging mahusay sa pagpapalipad nito. Yan, palakpakan naman natin si Christine. Ang ganda ng sagot niya. Sa buhay rin natin, kailangan maingat, mahusay, at may tiyaga rin tayo. Kagaya ng pagpapalipad ng saranggola. Pag malakas ang hangin, kailangan natin ingatan ito. Kailangan husayan ang paggawa ng saranggola. At higit sa lahat, tiyaga. Sabi nga nila, pag may tiyaga, may nilaga. Yan. Sino pa? Ano pa sinisimbolo ng saranggola sa ating buhay? Yes, Mary Ann. Ma'am. Sige, anak. Sumisimbolo ito sa pagiging matatag ng isang tao para harapin ang hamon sa buhay mo. Yan, ang galing naman ninyo. Naiyak ako kanina sa sinabi nung isa, no? Na parang buhay natin, ang saranggola ay simbolo ng ating buhay dahil parang buhay rin natin yung saranggola. Ingatan natin habang nasa himpapawid, habang siya ay pataas ng pataas, kinakailangan ay tayo ay maging maingat, mahusay at matyaga. At sa saranggola, kailangang magaan. So, ibig sabihin, pag magaan yon, wala tayong dinidibdib. Wala tayong kinikimkim. Ilabas lahat ng kinikimkim natin para kapag paliparin natin ang saranggola, magaan. Napakaganda ng daloy. Diba? Dapat magaan ang saranggola. Tama ba ako, Christine? Yes, ma'am. Tama. Bakit pag mabigat siya? At hindi siya lilipad, ma'am. Hindi siya lilipad ng maayos. So parang buhay din yan. Ilabas, dapat ay tinatanggal natin ang mga kinikimkim natin sa ating loob upang pag tayo ay lilipad o aangat sa buhay ay wala tayong mas masakit na dinidibdib sa ating sarili at wala rin tayong nasasaktan na ibang tao. Naintindihan ba yung gustong ipahiwatig ng saranggola na kwento sa ating buhay, mga anak? Opo, ma'am. Yes, ma'am. Yan. Ngayon ay magkakaroon tayo ng quiz. Maikling pagsusulit. Ito yung pagtataya sa Filipino. Maikli lang to. Isasend ko sa GC. Ito, sa pagtataya sa Filipino 8 at pwede rin po ninyong tignan yung score ninyo. Nakikita nyo itong blue na to? Tignan ang score. Yes, ma'am. Ayan. So, ipapasa ko ngayon sa inyo. Ayan, titignan natin dito. Ipapasa ko sa GC yung inyong pagsusulit at makikita ninyo agad ang score ninyo. Isasend ko na. Ayan, sinend ko na. Nakita na ninyo? Hindi pa, ma'am. Ayan. So, kakasend ko na, anak. Okay na? Ayan, may nag-send na. Yes, ma'am. Sige. Gawin niyo yan ng 5 minuto lang. Kayang-kaya yan. Tapos, sabihin niyo mamaya kung anong nakuha ninyong score. Sagutan na ninyo. Mabilis lang yan. Napakadali kong naintindihan ng kwento. Napakadali nitong sagutan. Wala pa po sa akin, ma'am. Ito, anak. Sa anong section mo, anak? Grade 8. Ayan. Sinend ko na sa lahat ng grade 8. Sinend ko na sa lahat ng grade 8 na sections, anak, para lahat din ay makibahagi. Nasend ko na rin sa Apito, sa section ninyo. Nakita na ba? Yan, makikita nyo rin yung score nyo. Nakita nyo na mga anak? Pwede rin dito, i-click nyo itong HTTP dito sa baba, dito sa ating presentation. Wala pa sa akin, ma'am. Ma'am. Anak, yes? Di ba sa sagot doon sa number 3 is maikling kwento? Ba't po tula? Opo, ma'am. Yun po yung mali namin, ma'am. Sa number 3, ayan. So, napakaganda, no? Alam ninyo yung
tamang sagot. Siguro ay nakaligtaan ko yan. Napakagaling dahil alam ninyo kung ano yung tamang sagot at ako ay nagagalak dahil mismo nasisiguro ninyo at na-assess ninyo yung sarili nyong pagkatuto. Ang galing mga anak. Napakagaling yon na sinabi ninyo at tama yung sagot ninyo. Ito ay isang maikling kwento. Kayo lamang ay nagpapatunay na kayo ay nakikinig at buo ang iyong pag-focus at atensyon sa ating talakayan. So, marami atang naka-perfect O bukod doon, dapat correct niyo na yung maikling kwento. So, 5/5 na kapag yun yung wrong ninyo. Anong score ninyo? Ilagay nga sa comment box yung score ninyo. Ilagay niyo yung... Saan sige. po, ma'am? Sa comment natin dito sa ano, or i-screenshot lang ninyo. Dito pwede kayo mag-message dito sa ating, may inbox tayo dito. Chat sessions, yan. In-call messages. Ayan, mag-chat ako. I-score, sabihin ko. Yan, yan. Si Katrina, 5/5. Sino pa? Yan, si Tumangil din. Ang dami ata, no? Ang daming nakakuha ng perfect score. Maraming salamat. Ma'am, di ko pa alam kung saan yung ComSec. Kung hindi mo alam na, yan, may 4/5, may 3 rin, yan. Okay lang yan mga anak. Ang mahalaga ay meron tayo. Bakit pa kami nag-gutin, ma'am? Oo anak, sinabi ko na kanina, isend nyo rin yung screenshot niya doon sa aking, or sa messenger na lang sa Facebook ko. Yan. So ngayon, okay na, mamaya yung iba na hindi pa naka-access ng link ay pwede pang magsagot. Mamaya. Send ko na lang po sa GC yung answer ko, ma'am. Hindi, yung screenshot mo lang anak na nagsagot ka. Yes, ma'am. Yes. Mali po yung maikling kwento, ma'am. Yes na, inilagay ko na maikling kwento yung sagot kanina. In-explain ko na sa inyo. Nagkaroon tayo ng pagkakamali doon pero ang mahalaga ay alam ninyo yung tamang sagot. So, naintindihan ba yung daloy ng ating kwento ngayong araw? Opo, ma'am. Yan, maraming salamat mga anak. At nandito na yung takdang aralin ninyo. Pakibasa nga yung takdang aralin. Magsaliksik ng isang maikling kwento. Tukuyin ang mga elemento ng maikling kwento. Isulat ito sa isang buong papel. Yan, so isulat ito sa buong papel. Naintindihan ba at marami ba kayong natutunan ngayong araw? Yes, ma'am. Yan, so napakaganda dahil kayo ay natuto na naman sa ating aralin ngayong araw at ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat na dumalo sa ating pagtatalakay or virtual observation sa araw na ito. Palakpakan natin ang ating sarili sa ating napakagandang kooperasyon at mga natutunan. O palakpakan niyo yung sarili ninyo. Very good. Kayo ay may napakagandang kooperasyon at may disiplina rin kayo sa oras ng ating virtual observation. Maraming salamat, Grade 8 Apitong at iba pa na sections na dumalo hanggang sa muli. Ma'am Loren, sabi sa kanila na wag mo na silang mag-leave. Wag na kayo mag-leave kasi tayo ay magkakaroon ng picture taking. Sige. So magandang umaga muli. Congratulations, Ma'am Loren, sa isang matagumpay na VSHO. Maraming salamat mga minamahal naming mga mag-aaral sa paglahok sa VSHO ni Ma'am Loren. Pakibuksan ang inyong mga kamera para sa documentation. Ipaabot nyo sa inyong mga magulang ang taos-puso naming pasasalamat sa pakikilahok nyo sa VSHO ni Ma'am Loren. Maraming salamat. Ma'am Loren, okay na ba? Yes, ma'am. Okay na po, ma'am. Thank you mga anak. Maraming salamat sa inyong kooperasyon. Okay na, ma'am. Mag-leave na po sila, ma'am? Sige, ma'am. Mag-leave na po kayo, mga anak. Sige. Nak, mag-leave na po. Nag-leave na kayo, nak. Goodbye, ma'am. Goodbye. Goodbye, ma'am. Thanks sa efforts. Yes, anak. Ang gagaling ninyo. O sige na, mag-leave na kayo. ma'am. Bye, ma'am. Thank you. Thank you. Bye, ma'am. Thank you.
May we now have the post-observation. Sir George? Sir George? Parang wala yata si Sir George. Ma'am Yam. Hello, ma'am. Hi, Good morning. Hello, ma'am Sally. Screenshot. Ma'am Sally. Sir George, kayo muna. Ay, sige. Thank you very much, Ma'am Sally, for giving me a chance, ano? Ako ang unang mag-share ng observations tungkol sa teaching performance ni Ma'am Lauren. First of all, Ma'am Lauren, congratulations for a job well done. Outstanding. Kung ako lang ang magsabi na, outstanding na yung teaching performance mo, Ma'am Lauren, for that. Ano? Very good performance. Ang masasabi ko lang na Ma'am Lauren, kasi ang galing mo. Magaling yung mga bata dahil magaling kang mag-moderate, ano? Magaling kang manghikayat sa kanila na sumagot sa mga tanong mo. Kaya very active sila, no? Yung mga bata na na sumagot. Okay? So thank you for that, ano? Dahil magaling ka. Then ang gusto ko lang, Ma'am Lauren, dahil ang ganda-ganda ng maraming matutunan ng ang mga bata sa atin dito sa VHSO. Napansin ko yan sa mga nagdaan na VHSO ng mga ibang mga teachers na maraming natutunan yung mga bata natin. So ngayon, gusto ko sanang ito siguro maybe next time na meron ka pang VHSO, Ma'am Lauren, madagdagan pa yung mga mag-aaral natin na mag-attend dito sa virtual classroom. Kasi alam kong nakakatulong ito. Lalo na yung mga bata natin na grade 7, grade 8, ganyan. Alam nyo naman na kailangan nila ang assistance. Kung sa bahay nila, wala namang assistance na nanggagaling. Hindi karamihan sa mga estudyante natin, kanya-kanya lang sila. Wala nang panahon yung mga parents nila dahil nasa bukid o nasa trabaho sila. So ngayon, kung module lang ang basis nila o pagdedependehan ng mga bata, walang gaanong learning na nakukuha. So very good nga itong VHSO kasi maraming natututunan yung mga bata sa atin. So sana, Ma'am Lauren, madagdagan pa ang mga mag-aaral natin kasi mahigit 17 ba yung mga bata na nag-attend o something like that, ano? So mas maraming matutunan yung mga bata sa VHSO. Kaya sana sa susunod maragdagan yung mga mag-aaral na mag-attend dito sa virtual classroom natin. Ano, Ma'am Lauren? Yun lang ang sigurong gusto nating makita sa susunod na VHSO mo. As to the teaching performance, outstanding, Ma'am Lauren. Thank you, sir. Maraming salamat po. Congratulations for that. Okay? Salamat, sir. Ma'am Sally, take it away. Thank you so much, sir. Thank you, Sir maybe George. Ma'am Yam. Ma'am Yam. Wala yata si Ma'am Yam. Yes, Hi, Ma'am Ma'am Sally. Good Meron siya. morning. Morning, Ma'am. Okay, good morning, my core team. Good morning, Ma'am Lauren. Ang galing-galing mo. Yung boses mo ay talagang pangkwento talaga. Thank you, Ma'am. At, sorry, medyo nalik ako kanina. At least, I am motivated to join your class today. Ang ganda-ganda ng pagka-deliver mo ng iyong lesson. You encourage your learners to participate because of your very good voice. Thank you, ma'am. Talagang pangkwentong-kwento talaga. Naaaling ka talaga kung nakikinig ka sa
Yes, ma'am. And I observed na talagang you prepared your lesson well. Your lahat-lahat. Tama yung sinabi ni Sir George. Excellent. And yes, siguro next time kailangan na kung were you able to meet your objectives? Yes, ma'am. Yung tatlo po, nagkasulat sila ng wakas na ano sila dun sa, wait lang, ma'am. Ito yung layunin kanina, ma'am. Naiugnay nila sa sarili, lipunan at daigdig, yung A. Nakakasulat sila ng wakas ng maikling kwento, yung C. Tapos nabibigyang simbolo yung kahulugan ng paghiwatig na ginamit sa akda, ma'am, yung saranggola, ma'am. Sa palagay mo ba, meron ka pang i-improve dyan the way you deliver your techniques or your strategies? Meron ka pa bang, sa palagay mo, may kulang ba o wala na? Para sa akin, ma'am, ay may kulang pa dahil siguro hindi ko nahikayat pa lahat ng mga estudyante kasi sinend ko naman siya yung link sa lahat, ma'am. Pero dun sa pag-deliver, ma'am, ay siguro ay mas tataas pa para mas gumanda pa rin yung outcome, ma'am, at mas maganda pa yung makamit natin para sa pagkatuto ng mga mag-aaral, ma'am. Okay, yes. Sang-ayon ako dyan sa sinabi mo. Tama yung sinabi ni Sir George na gagawa tayo ng mga paraan para ma-encourage sila. Yes, ma-motivate sila to join in our virtual class. So with that, Ma'am Lauren, again, congratulations. Yes, ma'am. Salamat, Ma'am Yam. Okay. Ma'am Sally. Yeah, thank you so much, Ma'am Yam. May we now have Sir Jack. Magandang umaga po, mga core team. Lalong-lalo na sa ating mabuting guro, si Ma'am Ma'am Lauren. Hello, sir. Good morning po. Good morning. Ang napapansin namin, halos ang comment ng dalawang nauna sa akin, parang ganun din ang masasabi ko, outstanding o hindi lang outstanding. Very outstanding kasi lahat ng presentation mo, naintindihan ng mga bata, lahat ng bata nakiparticipate. Ang kulang lang nang nasabi ng dalawang nauna sa akin ay yung number of students mo. Oo, siguro dahil siguro sa umuulan, hindi sila nakapag-join kasi alam mo naman kung diyan sa Tuaw, kung hindi ka lumabas sa loob ng bahay mo, hindi ka makapag-join. Baka yun ang dahilan nila kasi umuulan. So, congratulations for your BSHO. Very, very successful. Yung sabi ni Sir George, kung outstanding, siguro kung ngayon na, outstanding na din sa akin kasi talaga, teacher na teacher yung yung execution. Parang nasa TV nga ako nanonood eh. Oo, Thank you, parang sir. national TV na yung pinag-perform mo. Salamat po, sir. Okay, so yun lang, Ma'am Lauren. Maraming salamat din. Thank you po, sir. Ma'am Sally. Thank you so much, Sir Jack. Congratulations, Ma'am Lauren, for a job well done. Talagang outstanding rin ang naging, yun din ang gusto ko para sa iyo. Naging excellent ang execution mo sa araw na ito, sa pagtalakay sa iyong aralin dahil gumamit ka ng mga malikhain at angkop na kagamitan sa pagtuturo. Naging aktibo ang pagdaloy ng talakayan at interaction na magitan sa iyo at maging sa iyong mga mag-aaral. Nakapagbigay ka rin ng mga tanong upang makapagpahayag ng pag-unawa ang mga mag-aaral. Nakapagbigay ka rin ng halimbawa ng tunay na sitwasyon na batay sa nagamit ng mag-aaral upang maisabuhay ang kanilang napag-aralan sa ibang angkop ng pagkakataon sa kanilang buhay. At nakapagbigay ka rin ng iba't ibang gawain na angkop sa mahalagang tanong na dapat masagot sa aralin
at nakatulong sa paghinuha ng batayang konsepto ng aralin na iyong tinalakay. For that, Ma'am Loren, congratulations for a job well done. Napakagaling mo, pati mga bata. Thank you so much. At nagpapasalamat din ako sa core team na sila Sir George, Ma'am Yam, Sir Jack, at maging si Ma'am Cristel. Thank you so much. Magandang umaga muli. Thank you rin po sa inyo, Ma'am, Sir George, Sir Jack, Ma'am Yam, Ma'am Sally, and Ma'am Cristel. Maraming salamat po, Ma'am. God bless po.